Etong si Bato talaga, ano, kahit kailan. Naalala niyo po siguro yung sinabi niya na guided by the Holy Spirit daw siya sa kanyang mga ginagawa sa Senado, yung kanyang motion. Hindi daw siya abogado, pero guided daw siya by the Holy Spirit. Ngayon naman, sa paglabas po ng desisyon ng Korte Suprema nga tungkol sa impeachment case ni Sara Duterte, habang ang ilang senators ay mukhang uh, pangmatalinuhan ang kanilang opinyon. Ito namang si Bato de la Rosa ay ginamit na naman ang Holy Spirit na kuno ay kaya nagkaganoon ang desisyon dahil guided by the Holy Spirit din daw yung mga judges, yung mga Supreme Court judges. Yan. Nang gamit ka pa talaga ng Holy Spirit, damuho ka. At ang sabi niya, gagong ito, no, talaga, sarap lang sabihin. The Holy Spirit defeated the forces of evil. Hallelujah. O, tignan mo, forces of evil, sino? Eh, di ba kayo yung mga evil? Di ba kayo yung, tignan mo si Digong kung nasaan ngayon. Tignan mo yung mga nasa paligid nyo, yung mga nakakulong. Ano yon? Alam nga namang sobrang sama yung nung mga taong nagpakulong sa kanya. Nagpakulong kay Kibuloy halimbawa, nagpakulong kay Digong at basta-basta na lang pinakulong na walang ebidensya. May malaking kasalanan. At sana, maganda yung sinabi ni Senator Biza Ontiveros, nakakadismaya to, pero yun nga, dapat pa rin ituloy. Dapat ituloy ang laban. Mukhang isinantabi daw ng Supreme Court ang legal principle. Ayun naman yan kay Senator Kiko Pangilinan. Si Bato, guided by the Holy Spirit. Huwag kang mag-alala, Mr. Bato de la Rosa. Matagal na rin pong guided by the Holy Spirit ang ICC. At sa tingin ko, ikaw na ang susunod. Sa mga puntong yan, maraming matutuwa. Baka nga ang buong sambayanan ay matuwa. Natural, ang mga trolls ay magngangal-ngal kung maaresto ka. Pero naniniwala ako na yan ang totoong guided by the Holy Spirit, ang ICC.